Hi guys, good morning. Grabe, tingnan nyo oh. Kinalat ng anak kong maliit. habang binibihisan ko si Asher, dire-ready ko siya. Binibihisan ko, etong ginawa ng anak ko. Tingnan nyo naman. Halo-halo, laruan, yung bola, lahat ng libro, pinagtatanggal niya dito sa may shelf. Hinugot niya lahat dito, ang libro. Ay, grabe ang anak kong maliit. Pati sapatos. Ang anak kong hindi marunong magligpit pero napakagaling magkalat. Ayan o, Nepali namin ni Asher. Ito yung Nepali. Nepali namin ni Asher. Pinag-aaralan namin Nepali. Para matuto siyang magbasa. Ayan, ligpitin. Imbis na wala akong ligpitin. Dahil nabisi ako kay Asher, magbihis sa kuya niya, abay busy din siya magkalat. Ay, nako. Ito yung para sa exam. Para sa exam. Ito yung, hindi ko to tatanggalin kasi, ito yung, kasi dito ko kukunin yung exam nila. Yan. Water animals, living things, non-living things, ganyan. So, ubos na kasi, kaya binigyan ko na siya ng bagong copy. Ito din, yung sa math din niya, kailangan ko yan. At saka sa, ano to, Zero-Fero. Zero-Fero yata to. Kira, oo, Zero-Fero. Kasi ito yung about sa fruits, about sa vegetables. Kung ano yung fruits dito sa Kairahani, kung ano yung mga vegetable dito sa Kairahani, sa lugar namin. Hindi ko itatapon. Dito ko kukunin yung ipapang-review ko sa kanya sa exam niya next week. Umalis na si Asher, tapos napatulog ko na si Tonton, kaya ayan. Ligpit-ligpit naman tayo sa mga ikinalat ng batang maliit. Ay, buhay nanay. Walang katapusang linsin, walang katapusang ligpitin. Bago to eh. Bagong libro to. Ay, bagong copy to. Okay. Sino yun? Sino yun? Bakit ang aking pintuan ay bukas na bukas? Parang hindi naman bukas kanina. Si Asis, dumating na si Asis, naghatid. Eto, what is your father's name? Ay, sa review lang to. Hindi rin namin tinatapon to. Kasi, binibili yan. Binibili tong mga to. Magkano yung benta natin nung nakaraan? Naka 50 din yata ako nung nakaraan eh. Nagbenta ko yung mga libro ni libro at copy ni Asis, ay ni Asher nung ano, nung prep siya. Nung UKG siya.
Kagulo-gulanit. Ay. Yan. Itong mga to, mabebenta natin to. Yan, mabebenta yan. Nung UKG pala siya, binenta ko lahat. O, napakinabangan. 50. Sabi ko sa kanya, ilagay mo doon sa ano, sa coin bank niya. Unang shoes na binili ko kay Asher. Para kay Tonton na yan. Ay, kahit anong ayos ang gawin ko sa bahay, pag nagising yung taga-kalat, ay nako. Kalat na naman. Oh, nasaan ang partner ng mga to? Ay, nako. At dahil nga tapos na akong maglinis ng bahay at tulog pa rin naman si Tonton, binalikan ko tong trinitriman kong grass dito sa harap ng bahay. Kasi kung nakikita nyo, masyado na silang matataas. Lalo't nag-uulan-ulan nitong mga nakaraang araw. Kapag ganito nag-uulan, yung mga damo natin mabilis din magsilakihan. Kaya itritrim ko muna habang si Tonton naman ay natutulog. Meron akong time ba para itrim tong mga damo dito sa harap ng bahay. Sabi ko nga kay Asis, ipaano na lang to, ipaasikaso. Ang hirap i-maintain, sa totoo lang. Ang hirap i-maintain yung damo dito sa harap ng bahay. Kasi nga, gusto ko nga sana na para ba siyang Bermuda grass sana ang kalalabasan, para maganda sana siyang tignan. Kaso lumalaki sila, lalo ngayon nag-uulan, sobrang hahaba nila. Pero yung mga ibang damo kasi dyan, kagaya nung paragis, ano yan, kinakat kasi yan ni ama, pinapakain niya sa kambing. Yung nasa may bandang nasa may bandang kalsada, kinakat yan ni ama, kaya hindi ko din pinapakialamanan. Kasi kapag may time siya yung nagkakat talaga dyan. Kaya hindi ko din pinapakialamanan. At saka may mga pinagtatapon-tapon kasi akong buto dyan. Kagaya niyan, may nakita ako 2 puno na ng papaya na tumubo dun sa buto dati na ibinato-bato ko dito. Tapos may halaman din ako dyan na ibinato. Nakikita nyo yung halaman dyan sa may malaking bahay? Or natatandaan nyo guys, yung pinagpupulot naming bulaklak ni Asher dati na kulay white, na sabi ko para siyang sampagita. Nakapabuhay ako nun guys, nandyan sa may harapan, nasa tabi ng ng talong. Kaya kailangan linisan din yung paligid nun para mabilis yung paglaki ng bulaklak na yan. Ang bango ng bulaklak na yan, yung kulay white ang bulaklak, para talaga siyang sampagita. Yan, nakapabuhay din ako dyan. At meron ding nabuhay kasi dyan na lychee ulit. Kaya, kasi yung lychee dati dyan sa may harapan, inilipat namin sa likuran kasi nga nagkalkal sila, diba? Tapos, natanggal kasi nadali nga nung nagbungkal dyan nung naglagay sila ng pipe ng tubig. So, buti na lang kamo, yung talong na ibinalik ay nabuhay, pero yung tiransfer namin na lychee sa likod bahay, ay namatay siya. Nagkataon na nung bumili ulit ng lychee si Asis, ay nagbato din ako ng buto doon, may tumubo din na isa. Yun nga lang, medyo magkatabi sila nung avocado ko. Kailangan din linisan yung nasa likod, kaya lang yung nasa likod kasi hindi ko siya masyadong mapakialamanan kasi yun talaga ang kinakat ni ama na grass, pangpakain niya, pinapalaki talaga yun, pampakain talaga sa mga kambing nga yung damo na yun. Kaya yun, ang tinatanggal ko lang dyan yung parang hindi siya Bermuda Hindi ko alam kung anong tawag ng damo na yan. Tumataas siya ng tumataas kasi, tapos marami siyang ugat-ugat. Kaya ang hirap i-maintain. Ikakat mo siya. Pero kung natatandaan nyo, may tinanim ako dyan, yung dito na side, yung frog grass, at medyo dumadami na siya. Pero maganda yung, kung nakikita nyo sa isang side guys, maganda yung pagkaka-flat ng grass dyan kasi nga frog grass ang nakatanim dyan.
Pero yon, at parang naririnig-rinig ko na si Tonton. Bali, itatapos ko na yung ginagawa ko dito. Kasi nga asikasuhin ko si Tonton, parang narinig ko na siyang umiyak. So, ititigil ko na ulit dito. Pero, at least, kagaya ng nakikita nyo guys, medyo maayos ng konti yung sa harap ng bahay natin. Ito, yung part na tinatanggalan ko dyan, fragrass yan eh. Maganda yung pagkaka-flat ng, ng grass dyan. Bali, ang tinatanggal ko lang dyan yung paragis. Yan, sa part na yan, ang ganda ng lupa, ay ang ganda ng grass dyan. Hi guys, sasama kami sa aming papa manundo kay Asher. Eksakto naman na nagising si Tonton. At eksaktong katatapos kong maligo. Pinaliguan ko muna si Tonton, tapos nakatulog siya. Ngayon, eksaktong bibihis ako, nagising siya. Eksakto naman na manunundo si Asis. O, sasama daw kami. Sabi niya, Johnny, susundan natin si Kuya. Bagay ni Tonton walang buhok. Kaysa kay Asher dati, hindi maganda kay Asher na kalbo. Hindi niya bagay. Pero si Tonton bagay niya. Tingnan niyo, oh. Bagay ni Tonton, walang buhok. Ang linis niyang tignan. Malinis siyang tignan kapag wala siyang buhok, oh. Presko. Pero madali lang humaba ang buhok, oh. Ramdam ko na agad yung patubong buhok niya, magaspang. Ayan, palis na tayo.